ating lahat. At ngayong gabi po ay ating tatalakayin ang pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. Amen. Ang ating tatalakayin ngayon po ay patungkol sa tutulungan ka ng Diyos sa oras ng pagsubok. Sabi po dito sa Santiago 1, 2 at 3, mga kapatid, magalak kayo sapagkat kayo'y dumanas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat yung malaman na magiging matatag ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Sino po dito ang di pa nakaranas ng pagsubok? Alaman po, lahat po tayo. Amen. Dahil kung mayroong pagsubok, mararanasan ko ito. Pagod ka na ba, kapatid? Alam po natin na ang ating katawan ay nakakaranas po ng kapaguran. Normal lang po na mapagod. Hindi po tayo katulad ng superhero na walang kapaguran. May mga araw na gusto nating umiyak, huminto, at sumuko. Pero, tandaan mo, ang pagluha ay hindi kabiguan. Ang paghinga ay hindi pagkatalo. At ang pananampalataya ay hindi laging masigla. Minsan, tahimik, pero matatag. Paano tayo magpatuloy kahit pagod? Una, okay lang na mapagod dahil tao ka at hindi ka makina. Sabi po dito sa Mateo chapter 11 verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa iyong mga pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ito po ay simbolo ng paanyaya ng ating Panginoong Hesus na tayo ay lalapit sa Kanya. Lalong-lalo na kapag pagod na pagod tayo. Hindi natin kailangan na maging malakas muli para lumapit sa Kanya. Ang kailangan lang po niya ay ang pagtitiwala natin. Ang tunay na pahinga ay hindi lamang sa katawan, kundi sa puso, at kaluluwa, sa pamamagitan ng Kanyang presensya. Amen. Hindi mo kailangang maging malakas palagi, sapagkat sa piling ni Lord, may papahinga mo ang iyong puso na pagod. Hindi ka masamang Kristiyano kapag pagod ka. Ikaw ay tao lang din na nangangailangan ng Diyos. Dumako na po tayo sa ikalawa. Ang luha ay hindi sinyales ng kahinaan. Ito'y patunay na lumalaban ka. Nararamdaman po natin sa ating sarili kapag tayo ay may mga pagsubok na dumating sa atin. Doon po natin mapakita ang ating pag-iyak. Amen. Sabi po dito sa awit 56:8, itinala mo ang bawat pag-iyak ko at iniipon mo sa iyong sisidlan. Hindi lahat ng luha ay kahinaan. Minsan ito ang paraan ng Diyos na para pagalingin ang puso mo at papahiran niya ang bawat patak. Ang mga pusong wasak sa Kanya ay sa Kanya rin lulunasan.
ang natamo niyang sugat ay bibigyan niya ng kagalingan. Tandaan mo, kapatid, mahal na mahal ka ng Panginoon. Nandyan ang Diyos para yakapin ka o i-comfort ka sa iyong mga pagkakamali mo sa buhay. Nandyan ang Diyos upang tulungan ka basta ipagkatiwala mo ang lahat sa Panginoon. Amen. Alam ng Diyos ang bawat patak ng luha mo. Walang nasasayang kahit wala kang masabi. Kahit hindi mo may paliwanag ang sakit, nauunawaan niya. Ang bawat hikbi mo ay mahalaga. Sa bawat luha, may yakap siyang inihanda. Ang pag-iyak mo ay hindi kahinaan, kundi paanyaya sa Diyos na pumapasok sa pinakamasakit mong bahagi. Huwag po natin isipin, kapatid, na yung ating pag-iyak ang siyang yung kabiguan. Dahil ang luha ay wika ng pusong hindi kayang magsalita. Ang bawat luha mo ay binibilang ng Diyos at maging binhi ng tagumpay mo bukas. Tandaan mo, nandyan ang Diyos para sa iyo. Hindi ibig sabihin, pag umiyak ka at lumuha, ikaw ay bigo. Hindi po yun. Gamitin mo po ito para ikaw ay magtagumpay. Gawin mong inspirasyon sa buhay mo. Ito ay nagbibigay sa iyo ng katatagan. Dumako na pa tayo sa ikatlo. Pwede kang magpahinga, pero huwag kang titigil. Galatia chapter 6 verse 9. Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti dahil sa takdang panahon tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Ang kahulugan ng Galatia 6:9 ay nagbibigay din ng dalawang mahalagang prinsipyo. Una, ang panawagan na magpatuloy sa paggawa ng mabuti sa kabila ng pagsubok. Pangalawa, ang pangako ng Diyos na magbunga ang mga pagsisikap sa takdang panahon. Narito po ang mga konteksto ng talata at mga kaugnay na aral. Konteksto ng pagtutulungan at pag-asa. Ang Galatia 6:9 ay bahagi ng hamon ni Pablo sa mga mananampalataya na nagdala ng pasanin ng isa't isa. Tumutulong sa mga nangangailangan at paggawa ng mabuti, hindi lamang tungkol sa individual na kabutihan, kundi sa kolektibong pagmamalasakit sa kapwa. Normal lang po sa atin na pag meron tayong mga kaibigan o mga kapwa na nangangailangan ng tulong, maaari po tayong tumulong sa kanya sa abot ng ating makakaya. Kung meron po siyang daladalang problema na hindi niya kayang may paliwanag, alamin po natin, baka sa ating pamamamaraan, tayo ay makakatulong sa kanya. Hindi lamang sa pera po tayo maasahan. Dahil meron tayong mga problema na hindi sa pera lang ang problema ng tao. Meron din po sa iba't ibang uri ng problema sa mga pamilya ng mag-asawa, sa problema ng mga anak, at sa mga iba't ibang
kapwa po natin na mayroong ganung problema po. Number 2, bakit hindi dapat manghina? Tinatanong po ba natin sa ating sarili na dapat ba tayong manghina? At kailangan ba tayo ay tuluyang manghihina pa kung di ba natin lalabanan ito? Ayon kay Pablo, ang pagod sa paggawa ng mabuti ay maaaring mangyari dahil sa kawalan ng agarang resulta. Ito po yung nararamdaman po natin pagka gumawa tayo ng isang bagay na hindi agad dumating ang resulta sa atin. Tayo po ay nanghihina. Mostly po, yan po ang nangyayari sa atin. Tulad ng magsasaka na naghihintay ng ani. Ang kabutihan ay may tamang panahon na tinakda ng Diyos. Katulad daw po ng magsasaka. Pag sila po ay nagtanim ng katulad ng mais o anumang panghanap buhay, ang itinanim nilang buto ay hindi agad-agad na mamumunga. Kailangan po maghintay ng takdang panahon para po ito ay anihin. Number 3, ano ang ani na pangako ng Diyos? Ang ani ay simbolo ng espiritual at walang hanggang gantimpala. Ito po yung paglalago ng karakter. Ang pagtitiyaga sa paggawa ng mabuti ay nagbubunga ng katangian gaya ng pag-ibig, kagalakan, at kapayapaan. Ito po daw yung ating aanihin. Napakaganda po pagka nagtanim ka na may kasamang pagtitiyaga. Mag-aani tayo ng pag-ibig. Hindi lamang sa ating mga pamilya, kundi pag-ibig sa ating mga kapwa. Kagalakan at kapayapaan. Kapag ikaw ay masaya sa iyong paghihintay, ikaw ay magkakaroon ng kapayapaan. Amen. Pagkilala sa gawa ng Diyos. Ayon sa Colosas chapter 2 verse 6 to 7, ang paglakad kay Kristo ay nagpapalakas ng pananampalataya. Kailangan din po natin na lakarin katulad ng pagtitiyaga po ng ating Panginoon. Dahil ang ating pananampalataya ay pinapalakas kapag meron po tayo nito. May gantimpala sa mga hindi sumusuko kung pagod ka na. Kung pagod ka na, huminto ka saglit para magpahinga. Pero huwag mong isuko ang panawagan mo sa pangako ng Diyos. Tuloy lang kahit mabagal, basta mahalaga, hindi ka huminto. Kapag pagod ka na, huminto ka saglit at magpahinga, pero huwag mong bibitawan ang Diyos. Sa paghiga mo, doon ka lalong kumakapit sa Kanya. Ang success ay hindi patungkol sa pabilisan, kundi sa pagiging panatag at hindi pagsuko. Mga kapatid, sino po yung nakaka-relate po sa tagumpay ng mabilisan? Sino po yung
Nakaramdam ba ko ng ganito? Nakatanggap ng tagumpay ng mabilis? Malamang wala pa po sa atin, kundi ito ay ating paghihirapan. Amen. Sabi po dito, ang lakas ay hindi lagi nanggagaling sa sarili. Ito ay galing sa Diyos. Sa Isaiah chapter 40 verse 29 to 31, pinapalakas niya ang mahina at binibigyan niya ng lakas ang mga nawawala ng pag-asa. Ngunit ang pagtitiwala kay Yahweh ay muling lumalakas. Sila ay lilipad na parang agila, ngunit hindi mapapagod. Lalakad, ngunit hindi manghihina. Ganon din po sana tayo, mga kapatid. Na kapag tayo ay napapagod, kailangan natin magpahinga at lumapit sa Panginoon. Dahil sa ating paglapit, tayo ay binibigyan niya ng kalakasan. Magtuon kay Kristo. Ang pag-asa ay hindi sa sariling lakas, kundi sa biyaya ng Diyos. Maging bahagi sa komunidad. Ang pagtulong sa kapwa ay nagpapaalala na hindi tayo nag-iisa sa laban niya. Alalahanin ang halimbawa ni Jesus. Siya ang mapagkumbabang lingkod na nagpakita ng pag-ibig sa pamamagitan ng pagkilos. Kailan hindi pa gumanti ang ating Panginoon nung siya'y narito sa mundong ito. Sapagkat kanyang nilakaran ang paghihirap. At siya po ay mapagkumbaba. Kahit siya po ay pinahirapan, inibig pa rin niya ang mga tao. Binuwis po niya ang kanyang sarili sa Kalbaryo. Kung ang isang tao ay patuloy na nagbibigay sa may hirap, ngunit tila walang pagbabago, hindi ito kabiguan. Sa halip, ang kanyang pagtatyaga ay nagpapakita ng pananampalataya sa Diyos. Hindi nagpapaubaya sa mga nagsisikap. Ang tunay na ani ay maaaring hindi material, kundi ang pagpapala ng katiyakan na ang Diyos ang nagtatapos sa kanyang mabuting gawa. Nariyan po, ang bawat ating ginagawa ay mayroong nakahandang pagpapala. Kaya wag po tayong tumigil sa paggawa ng mabuti. Kung sa sarili lang natin tayo ay aasa, siguradong susuko tayo. Pero kapag piniling magtiwala sa Diyos, may panibagong lakas tayong matatanggap. Kahit pagod, may dahilan pa rin para tumayo. Kapag si Lord ang pinagmulan ng lakas mo, hindi ka matitinag ng pagod. Hindi sapat ang lakas ng katawan, kundi nangangailangan din ng tibay ng pananalig. 1 Corinto 10:13. Wala pang pagsubok na dumating sa iyo na hindi mararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos
at hindi niya pinapantulot na kayo'y subukin na higit sa iyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at upang malampasan ito. Tama po na hindi tayo bibigyan ng Diyos na hindi natin kakayanin. Tandaan niyo po, ang mga pagsubok sa ating buhay ay hindi permanente. Nandyan po ang Diyos kasama po natin. Isa sa pinakamahirap na bahagi ng buhay Kristiyano ay ang katotohanan na pagiging tagasunod ni Kristo ay hindi garantiya na hindi tayo makakaranas ng pagsubok at kahirapan. Bakit hinahayaan ang isang mabuti at mapagmahal sa Diyos na dumaan tayo sa pagsubok at kahirapan gaya ng kamatayan ng anak, pagkakasakit, kapinsalaan sa atin o sa ating mahal sa buhay, kasalatan sa pinansyal, pag-aalala at pagkatakot. Malinaw na itinuturo sa atin sa Biblia na iniibig niya ang kanyang anak at sa lahat ng bagay. At ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ito po yung nagpapatunay na sabi po dito, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Kapag tayo ay kumilos, kasi nasa Diyos po ang awa, nasa tawang gawa. Kailangan natin kumilos. Tulungan po natin ang ating sarili. Tandaan po, mapagmahal po ang ating Panginoon.